Hello po sa buong sandaigdigan at mahal na bansang Pilipinas. Ngayon po ay March 30, 2024. Ano po ngayon? Sabado de Gloria. Hindi ko po malaman kung ano tatalakayin natin. Kaya po pansamantalang makinig tayo kung ano pabalita ng mahal na Panginoon sa atin para ang ating buhay ay maging maayos. At ang una po sa lahat, ang ating pong karamdaman ay ipagpasa Diyos natin. Lalo na po ngayon, nagdaan ng Biyernes Santo, Huwebes Santo, tapos dumating ngayon ang Sabado de Gloria, at bukas ay darating naman ang ating Paskong pagkabuhay na nabuhay ang ating mahal na Panginoon. Pero bago po ang lahat, ako po ay naririto ng mother pa rin. Ang aking pong isasalaysay sa inyo ang aking pong pinagdaanan ay ang Kapitangan Dinarayo sa araw ng Biyernes Santo. At ganun din po naman ang San Fernando, Cotud, Pampanga. Diyan po ako pinako ng 5 beses. At dito naman po sa Kapitangan ay 10. Sa madalit salita po, ang aking binalikan ngayon para sa inyo, ang aking pong mga pinagdaanan hindi ko po kayang ipaliwanag sa inyo kung paano ako naging ganito at naging mahiwaga ang aking buhay. Kaya ang lahat po ay isisigaw ko sa inyo ngayon. Titignan po natin kung ano ibibigay ng mahal na Panginoon sa atin para marinig ninyo. Ang una po sa lahat ngayon, ang pagsalubong sa atin ng mahal na Panginoon, kung paano ang ating buhay na nagdaan, yung kahapon natin. Lagi po natin babakasin yan. Pag-aaralan po natin isa-isa. Sa madalit salita, marami na pong taong nagdaan. Ngayon, ganito naman po. Ang tatahakin natin ay ang panibagong bukas. Ang panibagong pagbubukas ng hanap buhay. Haharapin po natin. Panibagong kinabukasan ng buhay. Kung ano man po ang mga nagdaan na mga mabibigat na pagsubok, yan po wag na nating namnamin. Ang ating pong dadakilain ngayon, yung panibagong daigdig ng buhay na ibibigay ng Panginoon. Kasi sa ngayon po, ang babalikan po natin kung paano tayo didiretso sa daan ng krus ng Diyos. Kung paano ang magandang daanan natin para tayo ay maligtas sa lahat ng bagay. Para po tayo ay hindi laging may problema sa ating mga karamdaman. Hindi po puro lagutok ng pagsubok ang ating nararamdaman. Kaya ngayon po, ang mother pa rin ng Bulacan, kasalukuyan na naman na mamimitas ng bunga ng himala ng Diyos para po maintindihan natin ang pakaliwa at pakanan. Sa kabila ng lahat, ako po'y nananawagan sa lahat ng may mga karamdaman. Ang ating po tinatalakay, kaya nga po ako naging ganito dahil sa mga pinagdaanan ko na pinagmisyonan ko kung saan-saan. Ako po ay naging mahiwaga ang binigay sa akin ng Diyos. At ako po ay nakatutulong sa mga tao sa naniniwala. Sa hindi naman po naniniwala, wala po akong magagawa. At mas marami po akong natutulungan sa walang pera, yung pong mahirap. Kasi po ang may pera, hindi po natin kayang kalabanin. Tanong niyo sa akin kung bakit nasusunod nila ang kanilang alituntunin. Nakakaya nilang bumili ng lahat ng bagay. Kaya ang aking sumasa inyo ko sa araw at oras nito. Kumakaway ako sa inyo na huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Narito ang mother pa rin ng Bulacan. At ipaliliwanag ko sa inyo ang isa-isa na gagawin natin para mabuhay. Pero magkaganon pa man, nakarana tayo sa dating nagdaan. Ngayon ang ating tatalakayin ngayon ay ang bagong buhay, bagong daan. Ito na po ang pabalita. Isang magandang pagpapala ng Diyos sa mga nilalang na tao. Na kayo aking mga anak ay naririto at kasalukuyan dinaramayan ko. Sa kasalukuyang pagdaramay ko sa inyo, makinig lamang kayo sa aking mga isinisigaw. Sa kadahilanan hindi gawang biro ang ginagawa ni Mother pa rin na pagpaliwanag sa buong kapuluan. Marahil naman na pagmamasdan ninyo kung paano siya pumaper sa mga tao, sa mamamayang Pilipino at lalong-lalo na sa ibang bansang nananawagan at naniniwala. Si Mother pa rin ay nakapanggagamot kahit na nasa malayo. Tanong sa akin kung bakit? Sa pamamaraan ng pagpapayo at ang kanyang mga dasal. Si Mother pa rin ay hindi nakapagpapayo ng ganun-ganun lamang. Hinuhugot niya ito at binabasa niya kung ano ang nararapat. Kaya kung sakali man at kayo ay naririto na kayo ay magtatanong,
Ang Diyos ang biyaya ng tagumpay. Ang Diyos ang maghuhulog ng kagalingan. Ang pag-asa ng mamamayan ng Pilipino, ang Diyos na nagbibigay sa akin ng liwanag. Kasi wala akong magagawa kapag hindi ako tinulungan ng mahal na Panginoon. Ha? Sinasabi ko sa inyo yan. Kaya kayo nagpupunta dito. Ang una sa lahat na gagawin nyo, naniniwala kayo sa itaas. Pangalawa lamang sa ginagawa ni Mother pa rin, na sinusunod niya ang alituntunin. Tibay, lakas ng loob, paniniwala. No, kung kayo ay naririto, pag halimbawa mo, hindi kayo matae, magdasal kayo, tutulungan kayo ng Diyos sa pamamagitan ni Mother pa rin. Hindi kayo tutulungan din kayo ng Diyos sa pamamagitan ni Mother pa rin. Umiihi kayo ng dugo, tutulungan kayo ni Mother pa rin. Aalisin ang bakterya na yan na humahalang sa bato at sa loob ng bituka na kaya nakakaroon at nanlalata ang mga tao. Sa madalit salita'y naidikta ko sa inyo ang magaganda at malulubhang pangyayari. Kaya kung kayo man ay naririto, bubuklatin ni Mother pa rin na isa-isa ang mga bagay na pinaliliwanag niya. Kung sakali man kayo aking mga anak ay nagugulumihanan, mga anak ko, huwag na kayong kabahan. Kasi naririto na ang bibig na binubuksan ng Diyos kay Mother pa rin. Kaya nakangiti siya na sumasalubong ako sa inyo sa pamamagitan ng problema. Basta, ang inyong gagawin, maniwala lamang kayo. At kapag kayo ay nagdasal, at kayo ay nagsimba, punta kayo sa simbahan, idaing nyo lahat doon. Doon tayo kukuha ng lakas sa mahal na Panginoon. Ipagalimbawa mo kayo ay inaaway na masyado, huwag kayong patutokso. Itanong sa akin kung bakit. Kung sila'y nagagalit, kayo hindi nagagalit. Lagi niyong hahawanin ang inyong puso at dibdib. Basta kayo inaakala niyo tama ang inyong ginagawa, ituloy niyo lahat ito at talagang ang Diyos ay may pagpapala. Sa madalit salita'y binalita ko sa inyo ang lahat ng pakaliwa at pakanan. Kaya kayong lahat ay ginigising ko. Ngayon, idodrawing muna ni Mother pa rin ang kanyang pinagdaanan sa kahirapan kung bakit siya nagkaganito. Alam niyo ba, ang target ko palang balita ngayon, yung aking pinagdaanan. Alam niyo, nung araw, sa pulpa lamang sa aking pagkabata, ako 16 kami magkakapatid. Ako pang-4. Ngayon, sabi lang ng mga kapatid ko, magaganda sila eh. Ako, panghanap buhay. Ha? Ano ginagawa ko nung araw? Alam niyo ba? Ako namamakyaw ng patola, namamakyaw ng kabuti, namamakyaw ako ng mga bulig na uso nung araw, ang bulig, hito, mga liwalo, talagang inihuli. Wala pa kasi noon na mga gamot sa pitak-pitak sa mga saka. Talaga namang ang suso, grasya na pagkain ng mga tao. Napakasarap mabuhay nung araw. Ang bigas hindi binibili. Nakakahiram pa nga ng bilang gatang-gatang sa kapitbahay. Pero ngayon wala na kayong mahihira naman ng bigas. Pag hindi kayo nakabili ng bigas, hindi kayo manananghali. Ano at ibinigay ko sa inyo ang lahat ng aking pinagdaanan. Hanggang sa ako ay nakapag-aral. Ako ay nakapag-aral ng dressmaking. Ha? Nagtapos ako sa trade school. Ha? Sa BS80 sa Bulacan, Kapitolyo. Ito, nagamit ko ang aking pananahi. Sa madalit salita, ibinabalita ko sa inyo. Ang lahat ay natikman ko ng hanap buhay, nagpakatulong, na malimos, nag-alaga ng bata, nagwawalis ako kahit saan at ako'y kinukumbida. Binabayaran naman ako, minaiuwi akong bigas sa magulang ko. At ako naman ay naging mananahi nung araw dyan sa Bukawi. Kapag Biyernes, uwi ko ng lahat, pati pirot, pati sigarilyo, pati bagoong, luya, lahat, talong. Ngayon, heto na ako, na ako'y bigyan ng mahal na Panginoon, na nakapag-asawa ako, nagkaanak naman ako ng 4. Sa awa naman at biyaya ng Panginoon, ay napalaki ko naman yung mga batang iyan. Sa totoo lang, nung araw, naghahanap buhay ako sa may kawayan, iiwanan ko mga anak ko, may mga pagkain lang doon, bahala na sila. Ipinagkatiwala ko na ng dadong-dado. Tanong niya sa akin kung bakit, kasi hindi kami kakain kung hindi ako maghahanap buhay. Nagtutulong kami mag-asawa. Kaya ang tanging kong masasabi sa inyo, ang lahat, nakukuha sa lakas ng loob. Kaya ako binuksan sa inyo itong araw na ito, ganito. Kinakailangan matuto kayong magnegosyo. Nananawagan ako sa mga new generation. Oo, nagsipag-aral kayo. Kahit na anong ganda at anong galing na pinagtapusan nyo, kung hindi naman kayo ma-empleo, wala sa record ang inyong natapos.
Kaya ngayon, matuto kayo ng trabahong puta-putaki. Mag-aral kayo, gumawa ng basahan. Ha? Kung ano paghahanap buhayan. Huwag kayong aasa sa isa lang. Kinakailangan lahat makaya ninyo. Kaya nga ibinalita ni Mother Paring ang kanyang naging karanasan. Si Mother Paring all around ang ginawa niya. Na kahit pa utang-utang, namamakyaw siya ng milon, namamakyaw siya ng pakwan, namamakyaw ako ng mangga. Ha? Namimitas ako ng dahon sa paligid-ligid dito sa amin sa lugar ng Giginto, Bulacan. Ha? Dahil ito, nung araw, yung palapa na yan, 2 piso lang ang isa, dinadala namin sa Balagtas. At noong araw, puro lakad. Hindi kagaya ngayon, ang tao, bahagya lang lakad, arte. Ha? Naiinitan, nangangati, ganyan. Pero nung araw, wala niyan. Kaya kayo ay masuswerte. Kaya ngayon, ang tao, mga tamad, walang tiyaga. Ha? Maaarte, makapritsyo. Kaya ngayon, ang iisipin nyo, huwag kayo doon mabuwal. Kaya nga ang Mother Paring tumitindi, kinakailangan, lalo kung kayo ay magpapamilya. Kahit na pasabihin ano natapos niyo at wala kayong natapos, matuto kayong magtinda-tinda, huwag kayong mahiya. Kahit na yung supot-supot na sibuyas, supot-supot na asin, supot-supot na kalamansi, ha? Yung bawang na tingi-tingi, yung luya, hindi kayo magugutom, hindi kayo mamumulubi. Ano at kay ganda na ipinasalubong sa inyo ni Mother Paring na matutong maghanap buhay ang tao. Mga babae, nananawagan ako sa inyo, huwag lamang kayo aasa sa asawa ninyo sa ibibigay sa inyong sweldo. Kinakailangan na kaya yung pakainin ng inyong sarili, na hindi kayo pabigat. Nananawagan din ako sa mga senior citizen. Ang inyong mga senior citizen, dahil kasi hindi na sila nakapaghahanap buhay. Kung nakapaikot ito sa inyo, kahit na lang iaalala ninyo para kumain ng matanda. Dahil sa kailan naman at bukas makalaway mamamatay na ito at iiwanan ninyo. Masarap at meron kayong bakas na pakikisama. Nananawagan din ako sa mga new generation. Matuto kayong makisama sa mga tito ninyo. Ha? Sa mga tita ninyo, sa mga pinsang buo nyo may pera. Kasi ang pakikisamang maganda, ito ang bunga ng kayamanan. Marunong kayong makisama. Huwag kayong lalagay sa kayo ay nasa high standard. Ha? Ngayon nag-aral naku, pipitsin na kapag nakakita na may isang may dukis sa kamag-anak. Ha? Masyadong matapobre. Kaya isiniwalat ko sa inyo sa araw ng Sabado de Gloria, magsalubong sa inyo ng Diyos. Ha? At ibinabalita ang lahat ng timbre sa kaliwa at pakanan. Pero and the best and the number one, ang sinabi dito sa araw ng Sabado de Gloria, matuto kayong maghanap buhay, matuto kayong makitian, matuto kayong makisama, matuto kayong maggumala, matuto kayong magbigay, matuto kayong give and take. Hindi basta kain lang ng kain, gusto lang ay lagi nakakalamang. Hindi maganda yon. Kaya mga anak kong nabilang, sinamantala kong kayo ay sasalubungin sa araw ng Sabado de Gloria. Dahil bukas ay dadating na ang ating Paskang Pagkabuhay. Tayo ay papaliguan na ng Diyos sa magandang kapalaran. Bibihisan na tayo ng Diyos sa ating karamdaman at babaguhin na ang timbre ng ating buhay at mamumulat na ang ating isipan. Itanong niyo ulit sa akin kung bakit. Kasi lagi kong tinitimbre sa inyo. Ha? Laging nakanaunsiyan. Kagaya ngayon, ini-rewind. Ha? Sinabi dito, mga new generation, pag kayo ay may manliligo sa inyong mga may asawa, ha? Huwag niyong papansinin. Ang isasalubong lamang sa inyo niya, sakit ng ulo. Natutuwa ba kayo na nagkaasawa kayo tuwing Sabado lang, kayo pupuntahan sa gabi lang, tapos lalayasan na naman kayo. Mahirap ang magbilang ng hating gabi. Kaya ang dami kong magsasabi sa inyo. Magdasal kayo, intayin ninyo ang magandang kapalaran at darating din sa inyo. Pero pag ang gagawin nyo yung mga inaakala nyo ng problema, huwag nyo nang papasukin. Ano at pinaliwanag ni Mother Paring sa magandang pagkakataon sa araw ng Sabado de Gloria, ang magsipagbihis na kayo at imumulat ko na kayo, babaguhin ko ang mga kapalaran ninyo. Yung dating walang kwarto, ngayon, kapag kayo aking mga anak ay kahit bata pa, sasabihin niyo sa mga magulang ninyo, Papa, Mama, ako ay mag-aaral ako ay meron sariling kwarto, may sariling tuwalya, may sariling palanggana, may sariling bibili ko ng 5 toothbrush, gagamitin ko 2, yung titira ko. Sa madalit salita, kahit na bago pa lang kayo sumisipol, alam niyo na ang pakaliwang pakanan. Kaya ko lamang nasabi sa inyo ito
Dahil bukas makalawa, baka kayo ay magkasakit. Marunong na kayong matutong maghanap buhay. Kaya isinasaad ko rin sa inyo na huwag kayong manatili na maging high standard. Kasi marami akong na-encounter dito. Isinilang sa bansang Pilipinas. Alam mo ba ang pinagmamagaling ang ibang bansa? Hindi naman nila alam doon kung nasasamantalahin nila doon. Ano? Puro katulong. Puro pakikisama. Hanggang sa ipagbili nila yung sarili nila. Kahit hindi nila gusto nagaganap. Sige lang laban. Kaya ngayon, ang mother pa rin ng Bulacan, maraming ibinabalita sa inyong nararapat na huwag niyong panatilihin sa isip niyo na kayo sinilang dito, na binigay ng Diyos ang buhay niyo dito sa Pilipinas, ipagmamalaki ninyo ibang bansa. Ay, mga minamahal kong nakikinig, marami na akong na-encounter sa mga nandayuhan. May dalang asawa sa ibang bansa nang umuwi pupuit-puit. Ang asawa ay nabitag ng iba. Lalaki man o babae. Luha ang dala. Samantalang nung nasa bansang Pilipinas ay magkakasama. May higaan silang magkakasama at magkakayakap. Hala, nandumayo na sa ibang bansa. Ala na nakakita na daw ng mga talagang magaganda at mababango at mga makapresyo at maluluho ang ginagawa nila kahit na alam nila na bawal. Ginagawa nila, ano yun? Kapag nalaman nilang may pera, huwag mo na padalan yung mo sa at tayong dalawa magsama. Hindi tama, mga kapatid. Tandaan nyo, ako si Mother pa rin na nagsasalita sa inyo, kung ano ginawa ninyong pagpapaluha sa kapwa ninyo, ito din ang ibabalibag sa mukha niyo. Kaya nga, paulit-ulit akong nangungusap sa inyo. Tandaan nyo, pag inaakala nyo meron silang sabit, huwag kayong makikisabit at problema yan. Kaya ngayon, ang sabi ko sa inyo, mga minamahal kong mga mamamayan, lalaki man o babae, magbihis na kayo, magsipagbago kayo, gawin yung iliran ng buhay nyo, gawin yung huwaran, wala kayong pagsisihan. Kasi kapag ito'y ginawa ninyo, saan man kayo lumiko at lumingon, ano man ang mangyari, alam ninyo na nasa tamang daan. At kay ganda ng ibinigay ni Mother pa rin sa pamamagitan ng bigay ng Diyos at lumilipad na balita, ang mga balitang napakaganda. Kaya kayo ngayon, matutong magsipaghanap buhay, matutong magsipagbatak ng batak ng buto, hindi bato. Matapos na ipinaliwanag ko sa inyo ang mga mahihiwagang paliwanag kung ito, mga anak, ipinaparti ko lang kayo sa karanasan ng isang milagro ng Bulacan. Walang iba kundi si Mother pa rin. Matapos na nakapagsalaysay si Mother pa rin, talaga naman, mga anak kong nabilang, kapag kayo ay gumagawa ng maganda, mababakas sa mukha nyo na maganda ginagawa nyo. Pero pag naman kayo gumagawa ng masama, tandaan nyo, kahit anong gayak niyo, nababakat ang masama ninyong ginagawa. Kaya kung sakali man, mga anak, naririto ako sa inyong harapan. Kung kayo'y magpapasweldo, huwag nyong aapihin ng tao, ibigay nyo ang tunay na sapat na karapatan na pabuya sa tao. Huwag nyong apihin ang mga tao. Kaya sa kabila ng aking sinabi sa inyo sa araw at oras na ito, mga anak kong nabilang, tumindig naman sana kayo, iayos ninyo ang buhay para magkaroon kayo ng karangalan sa hiram na buhay. Matapos binasa ni Mother pa rin ang lahat ng makasaysayang buhay, ito ang aking mahiwagang pasalubong sa inyo, aking mga anak. Matuto kayong kumilala sa lahat ng dapat na pinagkakautangan ng loob. Kasi kapag hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob, wala kayong makarating. At nasaog din dito sa aking balita sa inyo na nananawagan din ako sa lahat ng may mga bulutong, may mga tigdas, may mga epilepsy, sa mga, alam nyo ba, huwag kayong magdarandam. Ang aking sasabihin ngayon, naging bukang bibig ko na ito, yung cancer puro bakterya. Kaya ngayon, matutuhan yung ayusin ang inyong mga katawan. At ganoon din naman sa aking ibinigay sa inyo senyas, mga minamahal kong bansang Pilipinas ang kinasasakupan. Yung tigdas at bulutong, nakabubulag. Pero ngayon, isinigaw ko sa inyo, kapag kayo nandoon na sa pulo ng karamdaman na yon at may anak kayo, kinakailangan na huwag niyong pababayaan sa tubig. At yung singkamas, pamatak sa mata. Tanong niyo ulit sa kamat, bakit? Ako si Mother pa rin na napakarami ko nang nakita na bulag.
Yung tigdas na punta sa mata, yung tinubuan ng buluto, pumasok yung mata doon. Nung malaon, isa na lang ang nakakakita. Kaya ang tangi kong masasabi sa inyo, mga nakikinig at may paniniwala. Lagi ninyong gawin, isa puso, isa isip, ang mabuti at ang dasal ninyo at sadyang pagbabago ang kailangan. Matapos na ibinalita ko sa inyo ang pakaliwat pakanan, ang katipiran, daig ng maramot ang katipiran. Kaya ang tangi ko masasabi sa inyo, huwag kayong maging masama, ayusin ninyo ang buhay. Kapag kayo ay nakinig kay Mother pa rin, marami kayong matututunan, marami kayong magpagbabago. At ang aking number 1 na isinigaw sa araw at oras na ito, matuto kayong mamakyaw-makyaw, magnegosyo, kahit yung tuyo, 1/4, lahat ng kapitbahay nyo, o gusto nyo ba tuyo? O gusto nyo ba asin? 20 lang. O gusto nyo ba ang bawang? May 30, may 20. O gusto ba nyo ang sibuyas? Walang hindi kayo pagkakakitaan ng maganda. Huwag nyo nang masyadong ambisyonin. Kung kayo rin lang ay papasok ng katulong na 20,000 isang buwan sa ibang bansa, dito na lang kayo magtiyaga. Itanong nyo sa akin kung bakit. Kasama nyo pa ang pamilya ninyo. Kakain kayo araw-araw. Basta ang ipupula lang ngayon ninyo ay ang linaw ng kabutihan. Ang diretsyon landas, Diyos ang patnubay, paniwalaan. Matapos na narinig ninyo ang magagandang napakinggan ninyo kay Mother pa rin, hindi pala itong kayamanan ay nakukuha sa pinag-aralan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ay makukuha nyo sa diskarte. Number 1, huwag kayo kuha sa patubuan. At kayo naman nagpapatubo, tandaan nyo, sinabi ko sa inyo, marami na akong naengkantor. Kapag kayo ay nagpapatubo, tandaan nyo, pag sinigil kayo ng Diyos, yung lahat ng tinubo nyo kulang pa. Iyan ang aking naging karanasan. Walang yumaman sa patubuan, magsasapat-sapat lang kayo. Hindi bali kayo magpatuloy kapraso lang, huwag nyo naman pakaapihin. At matuturon kayong kumobra na bawas sa tubo. Matapos na ipinagkaloob ng Diyos kay Mother pa rin ang lahat ng mga bagay-bagay at makabagay-bagay para sa mamamayang Pilipino. At una sa lahat, ang tiwala sa Diyos. At ang pangalawa naman, huwag kayong masyadong mapagtiwala sa matatamis ang dila. Tandaan nyo, sinabi ko sa inyo, kapag kayo ay naniwala sa masyadong mabilis ang magsalita, kabig lahat ang kabuhayan nyo, magugulantang pa kayo. Magugulantang pa kayo. Nakituloy lang sa inyo nung malaunan na nanakaw ng lahat ng kabuhayan ninyo. Sila na nakapwesto. Napag-away-away na ang kapaligiran ang samahang pamilya. Kaya kayo ngayon, dumilat kayo. Ang sabi ko sa inyo, lahat ng bagay may distansya. Huwag kayong masyadong maniniwala sa pare-pare, kumakumare. Bukas makalawa, pare-pare, naagaw ang asawa. Mali. Kaya may distansya. Yung masyadong labas-masok sa inyong tahanan, hindi maganda yan. Simple lang. Kapag may kailangan, pagkatapos, tama na. Hindi yung nagbababara ng pakisama. Kasi sa karanasan ko, halimbawa mo, huwag masasaktan ng marami. Ang asawa ay nasa Manila. Ang paryente ay nasa lalawigan. Sinama. Nung malauna, niyang hipag na yan, at yung magbayaw, sila na magkasama, na-etsa pera na ang original. Totoo itong mga binabalita ko sa inyo. Hanggang sa nagtakutan na. May naganap na. Ayun, nagtakutan na sila. At wala nang katapusan ng problema. Huwag niyong pabayaang magdilim ang inyong tahanan. Kaya ngayong araw nito, buksan niyo ay tahanan. Ipagpag ninyo para ang pumasok sa inyo ay grasya, kagalingan ng kaisipan at kagalingan ng buhay. At walang problema. Nananawagan din ako sa mga taong mga inuman sa karsada. Sana naman igalang ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong makapagbigay pagkakasala sa kapwa-tao. Igalang ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong masyadong tawag pansin sa inom. Kung ang kaibigan niyo masyadong sa lasenggo, umiwas kayo. Hindi nyo kayang talunin ang sigarilyo at saka ang alak. Kapag kayo ay nakainom na ng alak, na, iba na isip ninyo. Kahit na matilo pa kayo, kahit na napag-aral pa kayo, lelenggo-lenggo na ang pagkakataon nyo.
Matapos na ibinalita ni Mother Paring ang pakaliwa at pakanan, ito ang aking pagbabago na ipinagkaloob sa inyo para magkaroon kayo ng magandang landas ng buhay, maliwanag na daan, at hindi kayo maghihikahos. At lalong-lalo na nanawagan din ako sa mga yung aksaya, yung mga kuryente ninyo, pag hindi kailangan patayin na ninyo. Lagi nyo double check ang inyong mga tahanan para maligtas sa sunog sa lahat ng bagay. At pati pintuan ninyo, aayusin ninyo. Huwag kayong mapagtiwala na ang tao'y parit-parito. Huwag kayong matuwa na marami kayong kaibigan na parit-parito ang bahay ninyo nalalabusa. Hindi bale, medyo stricto. Lalo-lalo sa mga pananamit ninyo. Lalo yung mga stepin ninyo. Ngayon, sana naman, mapakinggan ninyo. Kung may stepin kayo, pag-aalis kayo, itatabi nyo. Yung baro nyo, ipagpag nyo, itiklop nyo. Hindi yun. At saka huwag kayong pahiram ng damit. Baka meron kagaw yung damit do't meron palang sakit na anghit. Mahahawa pa kayo. Sa kabila ng lahat ng aking mga pabuya sa inyong maganda ay ganito. Kaya gaganda ang buhay ng tao kapag magandang magmaneho ang magulang. Kapag ang magulang ay maganda ang kalalagan, maganda rin ang mapupulot ng mga anak. Di basta ganyan lamang ang nabuhay sa tao sa ibabaw ng mundo. Matapos na ibinalita ni Mother Paring ang pakaliwa at pakanan, sana'y marapati ninyong pansinin ang mensahe ng March 30, 2024 at hindi kayo madidihado. Nagbigay ako sa inyo ng magandang pabuya, magandang alaala, na lalo na yung mga nagda-driver, na ang nagta-tricycle. Ang tenga ninyo, lilinisin nyo. Naka-encounter ako dito. Kasi ito'y karanasan ko. Naka-encounter ako, binusan ko ng langis ang taenga. Alam mo, ang nakuha ko, maitim na iba-itim ang taenga, parang alpitran. Itong mga ganito, namumugad rin dito ang mga bakterya sa loob ng mata at saka taenga. Kaya linisin nyo ang inyong pisikal ng katawan. Marami kayong magagawa. Marami kayong magagawa. At sa araw na ito, kung kaya nyo maligo na hanggang 3 beses, maligo kayo. Tanong nyo sa akin kung bakit. Para maiwasan ninyo ang tigdas at bulutong. Napakahirap nang magkaroon kayo ng bulutong. Hindi nakuha ito ng kalahating buwan. Kaya nananawagan din ako doon sa mga eskwelahan. Sana naman bigyan nyo naman ng subaybay yung mga nakakasakit. Huwag yung kung kayo nakaupo dyan ng mga teacher yung sinusungitan nyo. Weather lang ang buhay. Kaya ako'y nananawagan sa inyo. Mananawagan din ako sa mga huwag naman kayo tatamaan. Excuse me. Kapag ang isang guro walang anak, walang asawa, matandang dalaga, anong masasabi niyo dyan? Masyadong strict yan. Itanong niyo sa akin, wala silang karanasan ang tangi kong masasabi, sa akin sinabi sa akin, tama, tabi-tabi, kung tatamaan man kayo, kaya kayo kinakailangan maging gising na mulat, maging okay kayo, matuto kayo makipagpias sa lahat ng bagay. Sabi nga ng kasabihan kung anong tugtog, yun ang sasayawan. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat, sa magandang paliwanag ng Mother Paring, na bigay ng ating mahal na Panginoon sa araw ng Sabado de Gloria. Pipitas kayo ng mariing tagumpay. Diyos ang mamamatnubay. Nananawagan din po ako sa mga umaakyat sa mga puno-puno. Kinakailangan po sisiguraduhin nyo ang sanga. Dahil kapag po ito'y nalaglag kayo, mababali ang kanyang spinal. At alam nyo ba kung saan dadaksa ang mga sakit? Sa orthopedic. Kaya isang maliwanag na paalala ng Diyos sa mga tao. Pag inaakala ninyong marupok ang inyong tutuntungan, aayusin nyo, huwag nyo itutuloy. Kuka kayo ng lubid para kahit paano makapaglambitin kayo. At kay ganda ng ating mga anak na pinag-usapan sa araw at oras na ito, kinumpasan ko kayong lahat ng pakaliwa at pakanan na kinakailangan kayo ay matuto. Nananawagan din ako sa mga lahat na marunong manghiram. Ito nga ang kasabihan, kapag daw kayo gusto nyo magkaroon ng sariling kasangkapan, manghiram kayo at huwag nyo isoli. Pero ini masama, huwag kayong mag-interest.
Kaya sa araw at oras na ito, ang sasabihin ko sa inyo, inyong mga tahanan, kung mayroon kayong hiniram na hindi inyo ipagsasauli ninyo, hawanin ninyo ang inyong buhay. Huwag kayong matuwa na puro hiram na hiram. Meron pa rin ako sasabihin sa inyo, yung masyadong mga makakapritsyo. Bumili kayo ng 20 silya. Pag kayo nagkabisita, hindi kayo nagmumulestya sa kapwa ninyo. Kinakailangan matuto kayo. Huwag kayong magpabigat sa kapwa ninyo, matuto kayong manindigan. Ito sinasabi ng mother pa rin ay makabuluhan. Hindi yung meron lang nagkapisita lang ng 10 inabandonado na yung mga kapitbahay, nang hiram na ng lamesa, nang hiram na ng bangko, na merhisyo na. Sagot kayo, opo. Pero hindi naman yung mga kapitbahay naman na hindi na may merhisyo. Walang kwenta. Kaya ang tangay sabi ng mother pa rin, matuto kayong manindigan. Lahat ng bagay ihanda ninyo. Mapagkakasya kahit malihina ang kita. Kung wala kayong kinikita, magtipid kayo. Ito ang kasabihan nga. Kung wala pang hanap buhay, at tuwalya lang ang mahigan, magtiis na muna kayo mamaluktot. At maghintay kayo. Darating tayo sa akdang panahon na bibigyan tayo ng Diyos sa tiyaga ng ating hanap buhay. Kaya ngayon ako matatapos na ang aking sasabihin. Lahat ay pag-uukulan ninyo. Ngayon, matututo kayo magtinda-tinda. Huwag niyong asahan yung hanap buhay ninyo sa pinag-aralan. Hindi ang lahat na nag-aral ay nagtatagumpay. Marami nga nag-aral pagdating na sa ibang bansa kung ano pinag-aralan katulong. Kaya ngayon, ang aking topic na sinabi sa inyo, dito na sa Pilipinas, mabubuhay kayo. Matuto kayong dumiskarte. Mamuhunan kayo ng konti, magdasal kayo, huwag kayong datnan ng awa ng Diyos. Iyan ang number 1. Kasi kapag ang tao, ang dumapo ay puro sakit, puro kahirapan ang abutin. Kaya ang mga nag-aaral, ang mga matatandang senior citizen, na kumukha ko, huwag kayong malikot, maupo na lang kayo, huwag kayong lakad ng lakad, at baka kayo matipalo, gastos pa, baka kayo may mabago. At mga senior citizen, pag kayo bagong gising, huwag kayo sugod na sugod, mamahinga muna kayo, at saka kayo lumakad, kasi may hilo ang matatandang senior citizen. Ang lahat ng karanasan ay binanggit na ni Mother pa rin para maintindihan sa buong kabuluan. Alalahanin niyong natutuwa ako kapag ako ay pinagsasalita ng mahal na Panginoon dito. Kapag ako ay inuutusan niya maupo dito, alam niyo ba sinasabi ko, Panginoon, ano na naman po ba ang aking isusudsud sa mga taong ito? Kaya sana naman kayong nakikinig, magkaisip. Ang aking tinatarget ngayon, yung mga huwag kayong magkamali. Kung inaakala ninyo na di asawa, huwag niyong angkinin. Isauli ninyo para maging maganda ang pagkakataon. Hanggang maaga na kayo nasa lupa. Pabayaan yung dumating sa kanyang pamilya, pawalan ninyo. Kung kayo man ay nakinabang na, sa kanila naman mapunta. Dahil sila ang mga original. Ang tinatawagan ko rito, kawa ng Diyos, yung mga taong masyado namang nalulong sa hindi magandang kaugalian. Na yung mga lalaki o babae napunta sa kanilang kandungan. Ngayon, ang sabihin nyo, magsimba kayo. Pag-usapan nyo mabuti. Sabihin nyo, marami na rin lang taong nagdaan, maghiwalay na tayo. Para tayo, ito palang ating ginagawa mali. Tama at kayo nakakotse. Tama at nasa kondo-kondo kayo, mali namang gawa ninyo. Ano ipakikiharap Diyos sa ating mahal na Panginoon? Puro kasalanan ang ginawa niyo. Kahit kayo balot ng brilyante, balot ng magagandang damit at nasa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid, bawal ito at mali. Itanong niyo ulit sa akin kung bakit. Alam niyo po ba nung maganap sa akin ng unang ibinigay sa akin ng ating mahal na Panginoon na ako'y binigyan ng 4 na gabi ng pagtulog. Ang tawag ko po doon ay ibinurol. 4 na gabi na karanasan ko pinatulog ng Diyos. Ang una po sinabi sa akin doon, pagbaba mo muli sa lupa, ibalita mo kung nakaisa 2-3, mamahinga na. Pangalawa, kung sino ang kasal ang lalaki, iyon ang original. Awan lamig lang kayo. Nang hapyaw lang kayo. Nakipagti lang kayo.
Nakidaw-daw lang kayo, huwag kayong tatama. Kung kayo ay naroroon sa sitwasyon na yon, kagatin nyo ang labi ninyo at humanap kayo ng butas ng bahay ninyo at doon nyo pasigawin ang mata nyo, ang mali nyong ginagawa. Pero para ibalibag nyo sa akin, ako po ay tumayo lang. Ito po, papasahin ko. Ako po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay tumayo dito sa harap ng altar na ako po ay inutusan lamang. At kung sasabihin niyo naman po ang aking kaiidaran, ako po ay 84 years old na. Ngayon, ang aking pong naabot na service dito sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi Ginto, Bulacan, 38th anniversary na po. Kaya kung sakali man po na ako ay naririto, humihingi po ako ng paumanhin na mahinahon. Huwag niyo po sana akong bibigyan ng pagkakasala. Kasi hindi ko po ginusto na ako'y magkaganito. Ang bibig ko po ang binigyan ng pala ng Diyos na makapagsalita sa buong madla. Kasi po hindi po daw maganda na kayo namamayanin ng katapangan, namamayanin ng karanyaan, namamayanin ng kayabangan at pagkaadalintado. Ngayon, kung malaman daw po ninyo yung mga mali ninyo, kayo mismo mapapahiya sa sarili ninyo at kayo mismo magbabalik sa pugad na inyong pinanggalingan at bibigyan nyo ng suporta ang mga anak at asawa ninyo iniwan na inapi ninyo. Sa kabila ng binasa ni Mother Paring ang lahat ng makasaysayan na kanyang ginagampanan. Isang kilabot na pagsasalita ang ginagawa ni Mother Paring at ang paghingi na paumanhin na ito ay hindi niya ginusto. Kaya minamahal kong mga kapwa ko Pilipino, nananawagan ako sa inyo, lalo-lalo na kayo na nasa ibang bansa. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong magpubli sa maling gawain. Ang pamilya ninyo, iniiwanan ninyo. At kung sino yung kinukup-kup ninyo na mahusay magmahal, mahusay manghutot. Kaya kung sakali man na kayo ay aking binasahan, mga anak ko, pakinggan ninyo. At ito ay mariin kong pinabalita kay Mother Paring para maintindihan at pakaliwa at pakanan. Kaya hindi ko na, ang aking araw na ito, hindi ko na pahahabaan. At kayo, aking mga anak, ay lahat kayo ay aking binabasbasan. Na mapunta kayo sa magandang daan. Umalis kayo sa pagkakasala. Hindi ba kayo nalulungkot na ang sabi dito, kung may dilim, may liwanag. Ba't pa kayo magpupuntang masyado sa dilim? Magtago na kayo, pumunta na kayo sa liwanag. Isang magandang parabola ng Diyos ang dumapo sa balita sa binabasa ni Mother Paring na kinakailangan linisin natin ang dapat linisin. Alikabok pa lang pagpagina natin na kayong gagawa ng mga kasalanan na inaakala ninyo, lalo na yung mga kabataan virgin, huwag niyong bigyan, huwag niyong sirain ang kanilang buhay. Ibigay ninyo ang makatulong kayo, magdasal kayo, at alisin ninyo ang init ng tawag ng pagkakamali sa pagdurusa. Kay ganda, kay haba ng aking ibinigay, mga anak, pakinggan niyo sana ang aking pabalitang ito. Ang bango at samyo, maririnig ninyo ang alingaw ng Diyos. Ang napakinggan niyo. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Liwanag, na Espiritu Santo, na nagmamahal po ako sa inyong lahat, bumabati po ako sa lahat ng nakarating dito, sa lahat ng nakakakilala kay Mother Paring, at ang lahat po ng aking nagulungang buhay na pinagdaanan. Kaya nga po, nasabi ko, kapag ako'y uus sa inyo sa generation na naabot ko, 10 taon, napakarami ko pong kakilala. Sagad po. Kaya kung sakali man na kayo, narinig niyo ang aking balita, wala po kayong magagawa. Mga minamahal kong kapwa ko Pilipino, napakarami ko pong karanasan, napakarami ko pong hirap na pinagdaanan, napakarami ko pong inindayog na lundag, katulong lahat ng bagay. Kaya po, nagmamahal ang Mother Paring, huwag kayong magsasawa at sa inyong pakikinig, kumbaga man at may pintas kayo, pero meron kayong matutuhan na ang mali, huwag nyo ikumpas, pitikin nyo agad, itiklop nyo ang mali. Magbagong buhay na kayo. Baba! Naririto po pala ang aking kandila ng buhay. Ano pangalan mo, anak? Cecilia. Isang magandang pangalan mo, Cecilia, ang aking pinagkaloob, na ikaw ay mabuting tao, ipapatuloy mo ang lahat na ito, na hindi ka nang gagalos, bagkos tumutulong ka. Ito po ang sinabi ng mahiwagang kanila. O ikaw, aking anak. Isang magandang pagbabalita, aking anak, ang aking ibinalita sa iyo, na talagang hindi na iiwasan kapag akda na ang kapalaran. Sabi ng Panginoon, hindi raw naiiwasan ang hindi
hindi, ang ibig sabihin nun, hindi raw naiiwasan na talagang takbo ng kapalaran na nakaisa, dalawa. Nananawagan ako sa inyo. Pag nakaisa, dalawa, tatlo na, maxi pa mahinga na kayo. Amen. Ikaw. Kung sakali aking anak na ang litsa mo ay nakadiko, ngayon ay dumiretsa ka para gumanda ang buhay. Pagtulungan nyo ang hinaharap na maganda. Talikuran ninyo at huwag kayong huwag nyo gagawin nga pala na kung nagkasala lalaki at babae, huwag kayong sutsud ng sutsud. Kung nagkasala, isang salita lang. Napag-usapan na, huwag parang anli para maligtas kayo sa kasalanan. At kahit na nagkasala ang lalaki o babae ng mga magulang niyo, kapag araw ng Todo los Santos, bibisitahin niyo sa pansyon kung saan na. Kasi tandaan niyo, pag hindi kayo marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi kayo makararating sa paroroonan. Ang ibig kong sabihin, kahit anong hanap buhay ang gawin niyo, pag hindi ninyo minahal yung nagpala sa inyo, hindi rin kayo uundan. Maraming pong salamat. Tayo. Bumababay na po ang Mother pa rin at sa muling pagbabalik. Amen. Ipinagdarasal ko po ang kagalingan ng buong sandaigdigan, lalong-lalo na po sa pasunuran ng ating mahal na bansang Pilipinas. Magkaisa po tayo. Paayusin po natin at kinakailangan pong magsunuran sa tama. Kaya lang po binabati ang isang bagay, mali. Kapag po tama, hindi babatiin, walang babati. Pag tama, pero pag po mali, maraming aangal. Bye-bye!